This happened in high school. Gumagawa kami ng short film. Marami kaming ginamit na location, one of which was a model house sa isang school. Medyo old style yung bahay, yung tipong concrete yung lower half nung pwede then kahoy yung upper half. Medyo kilala siya na may multo. Anyway, lahat naman ng schools meron daw multo, but dito parang totoo yung stories, hindi sobrang outrageous, no problem naman nung una kasi hapon naman kami nag-shoot. Yung nga lang, inabot kami ng dilim. Takot na yung mga girls sa group. Pati yung mga lalaki kinakabahan na. Ako din nagyaya ng umuwi. Hindi naman ako takot dun sa model house, takot ako sa mga masamang loob na lumalabas sa gabi. Jason, gahol na kasi sa oras so kailangan na naming tapusin yung shoot that day. Fine. Last scene na. Pagpasok yung bida sa isang room, kusina, and then may bubukas na ilaw. Pa-effect yata yun na hindi ko gets. May dala kaming ilaw na may dimmer. The thing is, kailangan ng taga-operate nung ilaw na mag-aantay sa kusina and dapat patay lahat ng ilaw sa kusina para makita yung effect pag binuksan. Ako lang yung hindi takot so ako na yung nag-volunteer para matapos na. So pumunta ko sa kusina and then umupo ng paskwat sa isang sulok. Then inantay ko yung bida. Inabot ng 15 minutes, walang pumapasok. 20 minutes, wala pa rin. Alam ko na nandun lang sila sa kabilang room, pinag-uusapan pa pala nila yung scene. Nakalimutan yata na mag-isa ako din sa kusina. Anyway, nag-intay pa rin ako. Then all of a sudden may kumalabog sa pader. Dun taking yung sound sa opposite corner. Malakas yung tunog, parang may humampas or binato yung pader na kahoy. Medyo bumigat yung dibdib ko. At this point iniisip ko na kung ano yung possible causes nung tunog. Pinagtitripan kaya ako ng classmates ko. Malabo. Yung girls alam kong takot na takot. Yung ibang lalaki takot din. Second theory ko, baka naman may natalisod na pusa sa kisame. I'm sure sa pader yung kumalabog but nag-iisip lang ako ng possible theory. And mas possible na mali yung tunog ko instead na tumunog mag-isa yung pader. Ang problema, wala naman akong narinig na footsteps or meow man lang. Right after kong maisip yun, may narinig akong meow on that corner. O pusa lang. Nakahinga na ako ng maluwag. Kaso until-unting nawawala yung pagka-meow nung sound. From the opposite corner, gumalaw yung sound along the walls palapit sakin. Hindi ko na ma-recognize yung meow and more nare-recognize ko na yung bagong tunog, babae. Babaeng umiiyak. Oh shit! And papalapit pa sakin. Kinakabahan na ako kasi based dun sa galaw yung iyak. Mamaya lang nasa left side ko na. Surprisingly, dun napunta yung iyak sa tabi mismo ng kanang tenga ko. Ang iniisip ko nun intayin ko na lang matapos. And then, naramdaman ko na parang may yayakap sakin from behind. At that point, nag-decide na ako na pumunta sa classmates ko. Tumayo lang ako and naglakad as calm as I can para hindi sila magpanik. Paglabas ko sa kusina lahat sila nakatingin sakin. Yung girls as in takot talaga. Weird naman yung tingin sakin ng boys. Sabi ko na lang, meron dun. First encounter ko with a white lady. Nung bata pa ako, saka nung bati-bati pa yung mga kamag-anak ko, ngayon hindi na, nagha-Halloween party kami. Siguro mga 7 or 8 pa lang ako nun. Lahat kami naka-costume. Ako may face paint pa sa mukha, gabi na tapos lahat kami nakapulong sa labas ng bahay ng pinsan ko. Tandang-tanda ko pa kumakain pa ako ng spaghetti nun. Yung pinsan ko nakabarong tsaka naglagay ng sobrang daming powder sa mukha niya. Pinikturan siya ng ate ko. Mag-isa lang siya. Wala siyang katabi. Ito yung time na medyo old school yung phone na gamit. Cherry Mobile ata yun. Kalimutan ko na yung phone haha, pagkakita namin sa picture, nakita namin na may katabi siyang babae. Half lang ng muka yung kita pero parang masama yung tingin. Nangilabot ako talaga nun. Tandang-tanda ko pa yung picture na yun kahit matagal na siyang dinelete. Di na ako nakakain after nun. Nasayang yung spaghetti. Ito pa. Kwento naman ni mama. Bata pa siya dito, siguro mga 20s to 30s. Nag-drive silang magbabarkada sa Star Tollway hating gabi. Madaming kwento pa yung Star Toll, so ayun, nag-drive sila, and habang nag-drive sila may nadaanan silang nag-hitchhike na couple.
Isang nakabarong, tapos yung isa nakagown. Parang galing lang daw sa kasal. Inisip nila, imposible naman kasi nasa highway sila tapos hating gabi pa. Sino ba naman mag-hitchhike sa Startol ng ganung oras? Mabilisan lang nila nakita. Fleeting, ganun, a few moments later, lumingon yung mom ko sa bintana ng kotse. May nakatingin sa kanya na para bang nakasilip sa bintana ng kotse nila. Habang tumatakbo yung kotse sa Startol ng hating gabi. Si Mama hindi siya naniniwala sa multo. Sobrang logical niyang tao. Pero yung encounter na yun yung exception niya. Para sa mga aswang enthusiasts. I live sa probinsya, so very common yung mga kwento tungkol sa otherworldly creatures. Sa totoo lang di ako naniniwala sa aswang. Siguro mga 75% ng kalooban ko yung di naniniwala. Alam ko na may scientific and logical explanation behind most, if not all, of these encounters, pero yun na-appreciate ko pa rin yung mga stories na yun kasi part siya sa folklore natin and ang sad na medyo hindi na siya nabibigyan ng respeto and appreciation ngayon kasi nga almost always may explanation behind them. Ito kwento ng dati kong yaya. Galing siyang Jensan and sabi niya madami daw siyang experiences with the otherworldly. Isa niyang kwento tungkol sa pinsan niya. Sobrang ganda daw ng pinsan niya. Madaming nanliligaw ganon. May isang time, nahimatay siya out of the blue. At loss yung yaya namin, dinala siya sa ospital or albularyo, di ko maalala. Kwento ng pinsan niya gumising daw siya sa isang parang mansyon na pagmamayari ng isang kapre. Sobrang ganda daw ng bahay saka sobrang laki. Binigyan daw siya ng ginto tas parang tinanong siya kung gusto ba niya tumira sa bahay na yon. Umayaw yung pinsan ng yaya ko tas ayun pagising niya yung hawak niyang ginto, naging basura na lang. Sabi ng mga matatanda nililigawan daw siya ng kapre. Interesting lang, nung bata pa si Mama may tiyahin siya na medyo not in a state of sanity. For the lack of a better way to describe her condition. Basta may mga episode siya na nagwawala. Binisita siya ng mama ko tas nung nakita daw nila, bloodshot yung mata one time dinala daw siya sa albularyo. Sabi ng albularyo daw parang sinumpa daw siya ng mga duwende. Nung bata pa ako may kwento sa neighborhood namin na may lumilibot daw na malaking itim na aso. May isang gabi na may narinig yung yaya ko na tahol ng aso sa labas ng bahay namin. Yung gate namin, kasing tangkad ng isang full-grown adult and kasing lapad ng kotse. So pagtingin ng yaya ko sa labas may nakita siyang asong maitim na malaki. Apparently nakatalon yung asong yun over our gate, related story which I, kind of, have no proper explanation for. This was around the time na uso pa sa amin yung kwento tungkol doon sa asong maitim. Nung bata pa ako I had 2 pet rabbits, galing ata nung pumunta kaming Baguio. Pangalan nila Bernard and Bianca, based sa favorite movie ko noon, The Rescuers. Keep ko sila in cages and the way you lock them is a bit intricate. Usually sa loob sila ng bahay pero may one occasion na iniwan ko sila, locked in their cages, sa garahe namin. Kinabukasan ginising ako ng yaya namin dati sabi niya nakawala daw yung 2 naming kuneho. The rabbits were missing but the cages were still there and still locked. Buong araw namin hinanap. I live in a gated compound with only 2 neighbors, my grand-aunt's family and my tito's family. Wala sa kanila yung rabbits namin. So we asked people down the street and yun someone found my rabbit, many houses away from mine, dead along the street with 2 bite marks on its neck. I never found my other rabbit. Yung theory ko baka sawa, but snakes were kind of rare sa compound namin and they never ventured out of the grassy areas. The bite marks were large and snakes near my house were the size of a finger. Plus, the cage remained locked all this time. I can't think of anyone who'd let them out, unless I'm wrong. So yung explanation ng mga taga samin was kinagat siya nung asong yun. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa makarinig ng mga nakakapanindig balahibong kwento. Sa mga gustong magpa-shoutout comment lang po kayo sa ating comment section. Maraming salamat po.